Ayan. Sabi ni Dr. Richard and Erica Mata, followers ako nito. Sobrang followers ako nito. Casino apps are willing to pay bloggers from 10K to 500K per video. If the government will not intervene and safeguard the SOCMED, bloggers will soon destroy this generation and the next. I can feel yung nararamdaman nito ni Dr. Richard and Erica Mata. Alam niyo kung bakit? Kahit po ako iritang-irita na po ako. Iritang-irita ako na may nakikita kong mga vloggers na post ng post sa casino at iritang-irita na ako sa nangyayari na maraming influencer ang scammer. Sa totoo lang, ang dami kong nakita ng mga binanggit nung Bernadette. Binababoy nyo eh. Sa totoo lang, pasensya na kayo mga talagang mga vloggers kayo. Binababoy ninyo ang pagiging influencer o pagbablog. Kaya tuloy nasisira, kaya tuloy pumapangit yung pangalan natin. Damay-damay tayo dito eh. Di ba? Damay-damay ho tayo mga vloggers, mga influencers, dahil sa katarantaduhan ninyo. Kayong mga scammer na vlogger. Kayong mga vlogger at influencer na pumapasok sa casino para influensyahan yung mga followers ninyo. Alam nyo naman, marami sa followers ninyo, bata. Di ba? Ini-influensyahan nyo maglaro ng casino. Alam nyo ba yan? Alam nyo ba na, sabi nga nila, although I do not, hindi ko inaangat o binabaliwala ang ibang masamang gawain. Pero alam nyo ba na may nagsasabi nga na ang pinakamalalang bad habit o bad na ginagawa ng tao, more than sa pambababae, panlalalaki, paninigarilyo o pag-inom, alam nyo kung ano? Casino. Casino destroys people talaga. As in, sobra dinidestroy niya ng family, any relationship. Pag ang isang tao nalulong sa sugal, wala na. Zero na. Bagsak na talaga yan. Wala nang kahit, alam mo, ito alam nyo ba ang lalaki, sabi nila, ang greatest temptation of all sa lalaki, babae, di ba? Lagi sinasabi yun. Pero maniwala ka sa hindi. Ang mga sugarol, kahit lagyan mo na maraming babae yan sa tabi, wala silang pakialam. Pag sugarol sila, pag na-addict na sila sa sugal. Pag natatalo na sila, kahit hilahin pa sila ng nakahubad na babae, hindi sila mahihila. Hindi, ito illustration lang Yan ang usapan sa casino, alam nyo ba yun? Walang biro. Sabi ko nga sa inyo, galing ako dyan . Alam ko yan. Nung kabataan ko nun, nagkakasino ko. Aminado ko nun. Talagang, alam mo yun, wala. Kahit sinong kaibigan mo, mahal mo sa buhay, magsabing tigil ka na, aawayin mo pa. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Sino dito mga sugarol? Sige na. Mga nagagambling. Bakit to kanyo? Alam nyo kung bakit? Dahil sa tindiho ng pera. Lalo na ngayon. Ito pang mga... kayo mga vloggers and influencer, tandaan nyo lang, dalawa lang yan. It's either bad influencer ka or good influencer ka. Kaya kayong mga nagkakasino dyan, maniwala kayo sa akin, kayo nagpo-promote ng kasino. Talagang babanggitin ko kayo dito sa channel ko. At sasabihin ko talagang huwag kayong sundan. Kayo ay isang maling halimbawa sa mga Pilipino. Kayo ang sisira ng bayan natin. Kayong mga nagpo-promote ng kasino. At huwag nyo akong takutin at may mga boss kayong mayayaman. Wala akong pakialam. Sa totoo lang, I do not fear yung mga kumukuha ng buhay ng tao. I only fear the one na kumukuha ng kaluluwa ng tao. Yun. So, wag nyo akong takutin. Kasi matagal na akong takot. Hindi, biro lang. Dolphy. Hindi, kaya nga sana lang. Hindi kasi alam nyo, kung walang magsasalita dito na ako against po ako dyan. Maniwala kayo sa akin, against po ako sa any form of gambling. Sinabi ko na yan noon pa . Kaya nga,
sa mga tatakbong senador o sino man o sa politiko na for gambling, sorry sa sa akin yan. Zero sa akin yan. Maniwala kay sa akin. Talagang hindi ko susuportahan yan. So, sabi nga antayin ko. Mag-name drop. Ang dali nga, hindi ko pa nga alam kayo naman. Easy lang. Masyado kayo mainit Pag meron ako nakita na nagpo-promote pa ng casino, kasi ngayon mukhang natauhan Marami nang natauhan ng mga influencer at saka mga... Maganda nga yung nangyari dito kay Yexel Bakit? Marami nang nayanig Tapos may lumalabas pa na katulad nung Bernadette Smith na yan na naglalabas ng baho ng mga feeling ko na na 11 yun Kaya siguro nilabas niya yung baho nung kung ano mang kumpanyang napasukan niyang ewan ko, I really don't know. Okay? Pero maganda nangyari. At least lumalabas ngayon na talagang itong mga influencer na nagpumapasok sa casino talagang mga scammer. Narot, sabihan mo ko kung merong mga influencer diyan na hindi ko kasi nababasa iba sa totoo lang. Hindi ko kasi yung mga influencer, mga pasori na, alam mo, minsan yung mga, ayokong sabihin to pero sasabihin ko na. Yung mga influencer ngayon, parang yung mga dating hampas lupa na nabigyan ng pagkakataon sumikat Tapos biglang nag-promote ng casino. Walang biro Yung mga itsura ng mga ibang influencer ngayon, yung parang mga jologs na nabigyan ng pagkakataong sumikat, tapos ayan, naakit kagad sa casino. Huwag kayo magpangalan. Hindi na nga ako nagpapangalan, papangalanan nyo pa. Totoo naman. Alam mo sorry to say this pero totoo ito. Yung mga ilang vlogger at influencer na sumusulpot ngayon, yun yung mga tambay. Yung walang trabaho. Walang nagawa, kumuha ng cellphone, nag-live o nag-video. Tapos, ano nangyari? Ayun, kinagat sila ng mga kapwa jolog sila. Tapos, nung kumikita na sila, dumami na followers, nag-promote ng casino. Tama, mali. Kaya pansinin nyo, konti na lang po ang mga vloggers na talagang alam mong vloggers they have story to tell. Diba? They have something, maybe hindi tama yung kanilang opinion, maybe, pero at least they're fighting for something. There's an advocacy. Diba? Meron talagang ipinaglalaban o meron talagang nais mangyari. Diba? Pero ngayon, ang dami na yung jologs na vloggers. Hayop. Yung sa totoo lang, kasi walang trabaho, walang pinag-aralan, nakadampot ng cellphone, ayun, nag-vlog. Nung pumatok sa kapwa nila, na mga tambay din, na mga jologs din, ayun, biglang nag-promote ng casino. Tapos, partner na sila ngayon ng mga scammer. Kumita sila, kaya nga pansinin mo nung nagkapera, ipinalandakan yung pera. Bakit? Ganun ang mga jologs Walang biro, yung mga hampas lupa. Ang hampas lupa, pag nagkapera, ipapalandakan sa social media yan. Tanga yan Tandaan niyo hindi ako nagbibiro dito. Yung mga influencer, vlogger na naglalandakan ng pera sa social media, tanga ang tawag dyan. Yan yung mga pinulot sa kalsada na kumita ng pera. Sinwerte dahil nag-scam sila, kumita, pinalandakan sa social media. Alam niyo kung bakit tanga? Kung may utak ka, bakit may ilalagay yung ano mo dyan? Ang tindi ng tax dyan. Tanga nga Di ba? Hindi nila alam there's such thing as BIR. Hindi nila alam there's such thing as AMLAC. Bobo nga Kasi nga pinulot mo lang sa kanto. Hindi, ako, kasi nga nakikita ko, ang dami ng scammer ngayon. Sabi ko nga, pero alam mo, isang mistake din. Pasensya na ho isang mistake din talaga gobyerno Di ba, ang dami napapabalitang mga clinic ngayon na beauty clinic na scammer. Anong pangalan nun? Pangalanan nyo nga dito? Nakalimutan ko na yung pangalan nun Alam nyo, makinig kayo Hindi ko maintindihan bakit hindi pinupunan ng BIR, ba't hindi chinecheck ng BIR, hindi chinecheck ng AMLAC.
bakit ang laki ng perang hawak dito mga vlogger na to? Hindi naman, alam nyo, eto ha, just for the transparency, okay? Huwag kayong maniniwala na pag nagka 1 million views kayo, 1 million na ang kikitain nyo. Hindi totoo yan. Malaking katarantaduhan yan. Ang dami ko nakikitang influencer na nagsasabing katarantaduhan ng 1 million na views is equal to 1 million pesos. Hindi totoo yan. Trust me, I know. Maniwala kayo sa akin. Kasi hindi man umaabot ng milyon yung views ko, pero pag itinotal-total mo na, makikita mo yung views eh. Hindi man umaabot ng 1 milyon ng kita ko. Ano ba kayo? Huwag kayo maniniwala dyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung pera ng mga vloggers, sa iba nila nakukuha yan. Maniwala kayo sa hindi. Hindi nakukuha yan sa views. Ang laki ng kaltas ng YouTube eh. YouTube, huwag niyo akong tanggalin ha. Kasama yun, trabaho niyo yun kasi talagang kumpanya kayo eh. Legit kayo. Di ba? Kaya nagkapera yan dahil sa scamming, hindi dahil sa pagbablog. Maniwala. Kaya marami dyan na nafu-frustrate. Walang bira yung, ay nakita nila yung idol nila, ang vlog, ang dami, milyon-milyon na, grabe, kita, ganyan-ganyan. Oh, sila rin magbablog. Oh, yung reels nila nag-trending, 5 pesos ang kinita. Hayop. Sige, sabi mo ng 50 pesos o 500 pesos. Gusto nyo malaman na totoo yung sinasabi ko? Alamin ninyo ang history ni walang iba kung sinong pinakasikat na vlogger sa buong mundo. Oh, si Mr. Beast. Tingnan ninyo ang history niya. Okay? Baka akala ninyo yung pinamimigay niya, it's because kita ng YouTube niya. In-explain niya sa mga interview, pati yung manager niya in-interview. Mostly, ang kinikita ni Mr. Beast na pinamimigay din niya, coming from sponsors. Isipin niyo si Mr. Beast, akala mo si simpleng-simpleng tao? Meron po siyang manager. Sa katunayan, yung unang-unang nag-trending na video niya na namimigay sa ata ng $10,000, akala nung iba kita sa YouTube niya, sinabi niya hindi yun. Yun ay mga sponsor ng mga nagbibigay. Kasi, tandaan ninyo, eto iba ang kita sa Amerika, mas malaki. Kunwari, ang viewers mo galing sa Amerika, mas malaki ang kita mo. Pero ang viewers mo galing sa Pilipinas, kahit sobrang dami mo pa, mababa yan. Okay? Ganon din po. Kaya nga ito si Mr. Beast na nga nagsasalita. Saan niya nakukuha yung pera niya? It's because sa kanyang mga nagbibigay na sponsor. Ganon talaga ang kita. Nandoon talaga ang kitaan na malaki. Sa Pilipinas, hindi ganon. Bakit? Yung mga sponsors, puro XD lang yan. O, gawin ko ilong mo, gawin ko pisgi mo, gawin ko dede mo. Totoo. O, libre kang gluta, libre kang ganito. Ganun lang yan. Yung mga sponsor sa Pilipinas, sa mga influencer, sa tingin mo binabayaran? Hindi. Maniwala ka sa akin. Alam ko yan. Saan sila kumikita? Scam. Kaya pinasok ng mga influencer yung scam kasi nandyan talaga ang pera. Kaya nila pinasok yung mga kasino kasi naandyan ang pera. Sila ang nagbibigay. How do I know? Because may talent akong kinukuhang ganyan. Nitong isang ang kapal ng muka. Papangalanan din kita someday. Easy ka lang. Mangulit ka pa. Hindi, totoo. Meron akong isang talent na kinukulit nitong isang influencer na mag-promote ng casino. Ang kulit-kulit. Mayat maya. Kinukulit. Ang kapal ng mukha mo. Sabi ko sa'yo, hindi magpo-promote yun ng casino. At saka dumaan ka sa manager at hindi rin kita papansinin. Lalo na kung casino ang papapromote mong animal ka. May toyo ka. Tandaan mo, may toyo ka. Ha? Kasi hindi kami pumapayag sa mga scammer.